5:51 po kaninang umaga ay nagkaroon ng explosive eruption ang Mount Canlaon sa Negros Island. Alamin natin ang pinakahuling update mula kay FIVOX Director Teresito Baculcol. Director, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Director, ano po ang aktibidad ng Bulkang Canlaon sa mga oras na ito matapos yung naging pagsabog nito kaninang umaga at ilang minuto po tumagal yung pagsabog kanina? Okay, so hindi na po nasundan yung pagputo kanina and wala rin kaming nakikitang uptick sa mga monitoring parameters natin after the eruption. But it's too early to tell pa since katapos lamang ng eruption. Yung eruption kanina ay umabot ng 56 minutes. Direktor, gaano po kataas ang plume na inalabas nito kanina at ano-ano po yung mga lugar na apektado ng ashfall? Umabot ng 4 kilometers yung ash column na nilabas kanina and meron tayong mga reported ash fall sa mga barangay sa La Castellana, meron din naman sa La Carlota City and meron din sa Bago City. Director, nakikita po ba natin kung may aasahan pang mas malakas na pagsabog itong Mount Canlaon anumang oras? Okay, so pwede pa rin itong masundan ng similar short-lived explosive eruptions or even mas malakas pa. In fact, the eruption that we saw this morning is a repeat of what we saw last December 9. Halos pareho ang taas ng ash column na umabot ng 4 kilometers, again, just like in December 9. And when we say nasa alert level 3, since nasa alert level 3 pa rin yung Canlaon volcano ngayon, when we say it's on alert level 3, hazardous eruption is still a possibility. Director, to clarify, nasa anong alert level na po ang Mount Canlaon at posible po ba ang malawak na lava flow? Ano po ba ang posibilidad at indikasyon na itaas ang alert level? Okay, so nasa alert level 3 pa rin ang Canlaon volcano and pwede pong magkaroon ng lava flow. Isa yan sa mga scenarios na tinitingnan natin. But in the past, it was only in 1902 na nagkaroon ng naglabas ng naglava yung Canlaon volcano. And previous eruptions are mostly phreatic eruptions, and when we say phreatic eruptions, this is water coming into contact with hot volcanic materials such as hot volcanic rocks or hot gases. Director, siguro po ano na lang yung inyong panawagan sa mga nakatira malapit sa Mount Canlaon? Okay, so sa ating mga kababayan living around Canlaon volcano, pakiusap po natin na manatiling alerto at iwasan po nila ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone, and they have to listen sa advisories coming from their LGUs and of course coming from our office sa FIVOX. Huwag po kayong maniwala sa mga fake news. Marami pong kumakalat, usually marami pong kumakalat na fake information right after a disaster, and huwag pong baliwalain nila ang panganib ng posibleng pagputok ng mas malakas pa ng Canlaon volcano. Maraming salamat po sa inyong oras, FIVOX Director Teresito Baculcol. Maraming salamat po.